Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi, Pilipinas. Pinabati namin kayo dahil alam namin lahat kayo, mga kababayan, ay maganda pa sa gabi. At syempre, ganun din kami. Pero seriously, ang pagbati ay para sa lahat ng mga Pilipino na narito man sa ating bansa Or sa ibang bansa. o sa ibang bansa. Welcome po sa isa na namang gabi ng makabuluhang talakayan, makabulatlat isip, at syempre, mga legal na usapan. Yes, oo. Dito sa paborito ninyong programang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po, si Bebet Orteza, ang inyong mahiyaing sasawera ng bayan. Talagang hindi natin talaga pakakawalan yan. Hindi. Ano? At kasama ko rito, ang isa pa ang nagpapanggap na hindi mahiyain. Pero mahiyain din to eh. Minsan. Ang ating abogado de Campanilla, si Attorney PG Galang. Ay, thank you. Thank you sa lahat na manunood sa amin ngayon sa TVUP, sa Facebook Live, sa YouTube, tsaka sa Signal. Ako nga, si Attorney PG. Mahiyain eh. kahit ako parang masama sa loob kong sabihin na mahiyain ako. Minsan naman, naging mahiyain Pero, ako. ang Galang ba is your married name? No, it's my maiden name. My married name is De Jesus. Okay. Lagi ako nagkakaproblema dyan. Parang, di ba, minsan iniisip ko, paano kaya yung mga babaeng ang apelido nila Galang, tapos ang mapapangasawa nila, respetable. Ay, meron akong kilala, ang kanyang pinangalan niya sa mga anak niya, si General, si Doctor, si Lawyer. Kasi sabi ko, paano ko hindi maging ganun yung mga anak mo? Tandaan mo yung ano na yan, sinasabi mo na yan. In the meantime, sabihin mo mga numbers na dapat tawagan. Naman tayo. Sa mga gusto magtanong sa amin ngayon sa programa or kahit sa susunod namin programa, hindi ipon lang naman namin yan, pwede kayong mag-text sa Globe, 0954-310-0331, and for Smart, it's 0961-770-8807. You can also message us in Messenger sa Facebook. Diba? Okay. Meron kasi kung nabalitaan nung araw, mga ilang kartero, yung nung uso pa yung postman, sila yung bahay-bahay naghahatid ng sulat. Yung iba, ang ipinangalan nila sa kanilang mga anak, halimbawa, De Guzman ang apelido, no? Cash. Ay, bakit naman cash? Kasi pag nakakakita sila ng check and pay to cash, Ay, ang galing. di ba? Tapos merong ibang ano, May foresight yung mga oo, magulang. mga cash, kung ano-ano man yung mga ganyan. Ang galing ang galing nun Pero ngayon kasi iba na yung bangko ngayon dahil iba na, medyo strict na sila. Kahit na pay to cash yan, hihingi ng ID. Diba? So, kasi ang daming mga lilinis na mga tao sa mundong ibabaw. Ay, nako. At saka talaga yung iba, pinagbabawal na ngayon yung, dati kasi pag nagkamali ka sa cheque, Pwede mo i-countersign lang yun. ngayon bawal na yun. Bawal na ang erasures, bawal na. Kaya ang dami ko nang nasisirang mga cheque sa pusina. Ang nagrereklamo, ang mga senior citizens, Ay, tama. because some of them, yung iba nakakausap ko, they feel at the mercy of their caregivers. Who are going to write for Dahil them? sila ang susulat. Oo. So, minsan, pag napapagod na sila, kapapalit, pipirmahan nila caregiver, and caregiver din ang mag-i-in cash. Kung mali ang bigay na, ay, Diyos ko. So, anyway. Anyway, sige. Ako, isang problema yan na pala natin pag-usapan sa susunod. Buhat kay Ramon ng Bulaclan, 33 years old. Good evening po, attorney. May kapitbahay po akong umutang at hindi nagbabayad. Ay, kaya madaming napilitan akong i-post ang pangalan niya sa harap ng tindahan ko. Ay. Matapos ko siyang paulit-ulit na pinaalalahanan. Matapos po nito, nagbayad naman siya. Pero ngayon nagbabanta na kakasuhan ako. Ay, oo, pwede. Dahil sa ginawa ko. May pananagutan po ba ako sa pag-post kahit totoo naman ang utang? At paano ko po mapoprotektahan ang sarili ko? Actually, oo. Bawal na yan eh.
bawal na yung pagpo-post ng, lalo na kung utang ha, Oo. because of the Data Privacy Act, because of all our other laws protecting privacy, lalo na ito tungkol sa utang. Pero ito, hindi naman sa social media ang post eh. Oh, kahit sa ano. Kahit sa may it's tindahan it's niya. public eh. Anyone can see it eh. Sa mga pupunta sa kanyang sari-sari store. So, sa mga, payo ko sa may mga sari-sari store dito, kaya ano sa mga, meron mga may utang sa kanila, huwag nyo gagawin yun yung sa Facebook o kaya sa mga, sa mga social media nyo. Na di ba, dati yung, may utang sa akin to, tapos papaskil yung mukha. You can open yourself to under the Cybercrime Act, 'di ba? Dahil nga ano 'yan imputing kasi utang lang naman 'yan, 'di ba? Imputing malice, yung sinisira mong reputasyon. So, nagbayad naman. So, how to protect yourself? Una, tanggalin mo na yung ano niya, yung kanyang picture. Oo. At sa susunod, wag mo nang gagawin 'yon, 'di ba? Paano kung halimbawa, naglagay lang ng clue, hindi sinabi ang pangalan? Halimbawa, babaeng may nunal sa noo. Magbayad ka ng utang. I mean, Well, o sige, pwede yun. Kunyari kung sa kanilang barangay naman ay madaming merong nunal sa noo, ay makakalusot siya. Pero kung nag-iisa lang, natatangi yung taong yun na merong nunal sa noo at identifiable, o kaya, reasonably identifiable. lalaking mataba na 3 ang asawa, Ay. magbayad ka ng Ay, utang. nako. Madaming matatakot nun. Yun, safe. Madaming Ay, lalaki. pahapyaw na. Ano. Pag lalaki 3 asawa, siguro kalahati nung kanilang barangay na mga lalaki. Ako ba yun? Pero seriously, under our laws now, very ngayon protective ngayon tayo sa identity. Kasi lalo na ngayon, di ba, ang daming nagagawa kung sa AI lang eh. Can you imagine kung pinoskill niyo yung mukha niya? Tapos nun sa tatalino ng mga tao sa computer nagamit yung kanyang image to other things. Ang dami ko nakikitang videos na gano'n, na akala sila. Diba? So, wag na lang. So, protect yourself by not doing it again. Okay. Ngayon, meron na tayong caller na naka-standby pero hindi pa natin nakukontak. Oo Hindi nga. pa wala pang koneksyon. Ah. Buhat naman sa lugar ng mga Binay, Ayan. si Daniel, 34 years old. Good day, I would like to ask for legal advice. My father's ex-wife previously agreed to waive her rights to his life insurance policy as part of their divorce agreement. However, after my father passed away, she still claimed the proceeds of the policy. Do I have legal grounds to sue her for taking the life insurance benefits despite the waiver in their divorce? Una, nagtataka ko, wala naman divorce sa Oo. Pilipinas. Baka legal annulment. Baka siguro. annulment ang ibig niya sabihin. Okay, una muna, ano ba when you have an insurance policy, actually, yung nagkumukuha ng insurance can name any beneficiary. Yeah. Oo. Only in the absence of the beneficiary does yung hierarchy ng mga tagapagmana ang nangyayari. Pero, as far as the insurance policy is concerned, kung ikay kumukuha ng insurance, ikay malaya kung sino ang gusto mong ilagay na beneficiary as long as hindi siya labag sa batas. Pero kung kaibigan mo, kapatid mo, or sino man. So, I would assume na itong insurance policy nila unang nakapangalan doon sa asawa, no? Malamang. Malamang. Tapos noon sila ay nag-divorce or nag-annulment. Usually kasi pag annulment, sa annulment kasi, sa Pilipinas hindi ko alam, let's assume ito annulment to kasama dito yung pag-dissolve ng conjugal partnership, ng conjugal properties nila, which includes all their rights to each other's properties. So, for example, nag-divorce, pero hindi nyo na-inform ang insurance. Kasi hindi naman agad-agad malalaman ng insurance company At minsan nakakaligtaan. Nakakaligtaan, hindi nalalaman ng insurance company na nag-divorce na pala kayo.
At siya pa rin yung named beneficiary. At hindi naman niya pinakita yung waiver ng time nung namatay, baka nag-vest na sa kanya yung right to get the policy. Talaga i-release yun ng insurance company dun sa named beneficiary. Okay. So, since kunyari nakaligtaan niya yan, you can only enforce it as representative of your dad's estate. Dahil dapat sa estate mapupunta yung insurance policy But halimbawa, if the beneficiary, the original beneficiary signed the waiver, Yes, pero if the insurance company wasn't informed of that waiver, so even after the fact, pwede ka pa rin makaano, pero ang magsusunyan, yes, the heirs in representation of the estate. Kasi parang bawiin nyo na lang doon sa hindi ko, ex-wife so hindi na nanay. hindi nila, apparently, hindi Di nila ba? Parang so, bawiin nyo na lang doon sa ex-wife ng father mo. So, pwede yun, pero you can't fault I feel if kung hindi naman na-inform ang insurance company, how can, mas mayayari yung insurance company kung hindi nila binigay, di ba? Doon sa name beneficiary. They were just being careful. Sige. Yun. Okay. Pasensya po kayo mga kaibigan sa aking manakanakang pag-ubo dahil Uso. ang aking pong ubo ay kasintagal na po ng gulo sa Middle East. Baka sa flood control din. Kasi tagal na rin. Malamang. Okay. Andito na po ang ating caller on standby. Taga Quezon City po siya, si Alberto. Hello? Hello po. Hi, Alberto. Good afternoon po, attorney. Good afternoon. So, may tutulong namin sa'yo? Magtanong lang po ako. Po, itong aming lugar, pinasukan po ng National Government Center in DC. Pinasukan ng National Government. Po ng patos noon, tapos may mga pre-qualification sila nung araw. Hindi ko na... Ulit. Ang mga bata daw po, hindi pa qualified dahil mga bata pa. Alberto, So, pakiulit nagkaroon lang. po ng subdivision plan yung ginawa ng HOA President. Ngayon po, ang nangyari, itong aking lote po ay 250 square meter, yung nasasakupan po ng buong kabahayan ko. Ang nangyari, attorney, binigyan ng yung mga kapitbahay ko na malalaking lote. So, yung sa akin po ang naging dado kasi dapat yung mga bata ang magbenepisyo. At tinatanong ko po, sana alamin ko po, kung may laban po ba ang mga kami po na ipagtanggol, ipaglaban yung aming mga karapatan. Actually, alam mo, Kasi pasensya po, na. more than 40 years na po kami dito. Okay, Alberto, pasensya na Nawag po pero ng hindi ko National nakuha. Government Center sa mga kapitbahay ko, yung mga lot assignment na nasa kanila. Naka-loudspeaker ka ba, Alberto? Kasi pasensya na hindi Hello ko po, nakuha. Naka-loudspeaker ka ba? Kasi pasensya na hindi ko nakuha yung unang part ng... Ako rin. Nakuha niyo ba? Ang Direk? nakuha lang, ang naintindihan ko lang yung pinasok ng national Government Center po. Ng government center ang inyong lugar. Opo. Tapos noon, nagkaroon po ng lot assignment yung mga lot mga assignment. kapitbahay ko, yung mga paano siya? members ko. Paano pinasok yung... When you say Ako pinasok po, ang lote ko is 250 square meter. Meron pa akong 5 anak na may mga pamilya na. Ngayon po, kumikilo sila at yung isang kapitbahay ko, kinausap ako kagabi, kukunin na raw nila yung kanilang pasok sa subdivision plan. Ano yun? Kinukuha yung lote nyo? Or hindi ko naiintindihan yung problema? Kinausap po ako na yung lot assignment po niya is 54 square meter. Anong lot assignment? Paano nagkaroon ng lot assignment? Dahil pumasok yung national government. Opo. Dahil, okay, nung pumasok yung national government, anong gagawin nila dun sa lote? Bakit kayo nabigyan ng lot assignment? Inaward po sa mga kabahayan. So matagal na kayo nakatira dyan na Opo. hindi pa kayo nabibigyan ng titulo.
Wala pa po. Wala. Oo, so parang settlers, parang informal Opo, opo. settlers. informal settlers. The national Informal settlers. the national government parang inacquire na yung inacquire na yung lugar na kinatatayuan na yung mga pamamahay For at distribution. at ibibigay na sa inyo. Opo. So ang reklamo nyo po ay maliit lang yung nakuha nyo compared sa Opo. mga ibang kasama nyo. Oo nga po. Ang sabi ko po sa kanila, kung ipamimigay nyo, must make qualified yung aking mga anak dahil may mga asawa na sila. Actually, May alam mo, pamilya na. Alberto, actually, di ko ito masagot kasi depende kasi doon sa criteria na ginagamit ng national government agency or sino man yung, kung paano sila mag-award doon sa mga nandun na sa informal settlers. Minsan, bawat LGU, iba ang kanilang mga Reglamento. reglamento dyan, tungkol dyan. Opo. So, kung may reklamo ka, so nagreklamo ka na ba doon sa National Government Center, kung sino man yon, doon sa... Wala pa po. O, yun na muna ang gawin mo, Alberto, di ba? Tsaka, Qualified beneficiary ka ba doon, di ba? may tanong din Opo, ako. opo. Yung bang mga anak mo, noong paman, Nakatira na doon? nakatira na sa iyong bahay, dun sa inyong lote, Oo. o meron na Opo. silang, pero wala silang kanya-kanyang lote pa? Wala po. Nasa akin po nakapisan. Ayun ang problema siguro dahil nga ang parang Assign lang sa padre de Oo nga, pamilya. usually kasi they assign it to one household. And they considered na yung nanguhula lang ako dahil hindi ko alam kung anong niya na. Pero sa normal na pag nag-award nga sa mga informal settlers, 'di ba? Parang they treat the beneficiaries as one household with Yeah, one one family. One Yeah, family. At since One family. since yung mga anak mo ay lahat kayo sa isang kabahayan eh. Correct. So they treated it parang lahat kayo ganun din kasi hindi sila nag-branch out eh, hindi kayo kumuha ng ibang eh. I suggest Manong Alberto na kung sino man yung kasi I'm sure meron diyang namamahala dun sa lugar nyo on how they allot. Tanungin niyo muna kung ano yung mga requirements at kung ano yung mga listahan kung paano kami magiging beneficiary. 'Di ba? Opo. I'm sure they have kasi hindi naman sila yung parang nanghuhula lang kung gaano Attorney, kalaki. ang tinanong ko na rin po sa kanila yan. Mm. Ang sagot po nila, tapos na raw po yung pre-qualification ng Tapos na raw Hindi kayo po. umabot. Hindi ba kayo na-notify? Sino ba ang barangay captain? Usually kasi yung... Through the Si ano barangay. po. Nung that time po si Chito Balmusina. Sige. Talaga may pangalan. Pero kasi usually sa mga ganyan, yung barangay captain ng lugar na yan ang mag-notify sa mga settlers Yes. na ito ang mangyayari at dapat nakapaskel. Hindi ko kayo hindi nyo naabutan. Hindi po ba? Malilit pa po yung bata anong araw. Maliit pa po. Hindi. So, kasi bilang padre de pamilya, dapat ikaw yung nag-asikaso noon. Anyway, Opo. baka naman medyo pa yan. Tingnan nyo kung ilaban mo kasi wala pa naman award, di ba? Parang nag-lot assignment pa lang naman eh. So, kung kaya mo pang ilaban yan. Subukan mo. Subukan mo lang. Marami. Hindi pa ko ngayon, ang attorney, tanong ko lang po ulit. Tanong ko po, attorney, ulit. Yes? Yung bahay na nakadikit sa akin, na nabigyan ng malaking lote, nabili niya lang po binenta na nung may-ari Siya na mismo bumili. Opo, yung bumili po ang ngayon. Yun na ngayon. Wala tayong magagawa dyan kung talagang totoong merong sale, ano? Pero teka muna, yung bang pinagbilhan niyang may-ari ay informal settler Oo din? nga. Opo, Ay! rights lang po yan rights lang po Hindi, Wala wala. po titulo. Wala yun. Wala po titulo. Wala yun. Oo. Kasi kung what they can only sell is the rights. Kung Yeah. totoong may rights. Pero kung informal Opo. settler rin, one cannot sell what one does not Doesn't own. own. Yeah, Oo. correct. So, since an informal settler doesn't own kaya nga lang kayo mabibigyan kung pala rin, yung sale na yon
from one informal settler to another is parang ano lang, playtime. Oo. Oo, di ba? Oo. Sige po. Sige po, salamat po, Tony. Thank you. Salamat po. Okay, Maraming. okay. po. Salamat Opo, din sa opo. pagtawag mo. Okay. Okay, Salamat. meron naman tayo ngayon, attorney, question number 3 na texted tinext sa atin, no? Si Ilian, 35 years old from Parañaque City. Magandang araw po, attorney, humihingi po sana ako ng legal advice tungkol sa pag-request ng lifting ng blacklist sa aking stepfather na nag-overstay sa Philippines. Nais po sana naming malift ang blacklist upang makabalik siya sa bansa para sa retirement. Gayunpaman, meron po siyang dating record sa US bilang sex offender. Ay, okay. Ngunit natapos na po niya ang kanyang kaso at parol. Ay, May posibilidad po ba na ma-lift ang blacklist sa ganitong situation? Ano po ang proseso at mga requirements para makapag-apply? Excuse me. At makaka-apekto po ba ang kanyang past record sa approval? okay. Una muna explain natin ano ba ang blacklisting. Ang blacklisting kasi sa ano yan, it's sa Bureau of Immigration yan. Usually, bina-blacklistan yung mga taong hindi pwedeng pumasok sa bansa natin. They're blacklisted ang tawag doon, meaning they are denied entry. At isa nga sa alam ko sa mga hindi pinapayagang pumasok sa Pilipinas ay yung mga merong mga sexual offenders. Oh, pero ito parang hindi malinaw kung ito bang nandito ba yung kanyang Mukhang hindi. Mukhang nandito yung kanyang stepfather, nag-overstay. At pag nag-overstay ka kasi at nahuli ka nag-overstay, automatic uwi ka muna sa kung saan ka man bansa. Ngayon, gusto nang bumalik. Ang intindi ko dito, gusto niyang bumalik. Gusto niyang bumalik sa Pilipinas at dito siya mag-retire. Pero dahil blacklisted, dahil meron siyang record of being a sexual offender. Sa Pilipinas kasi being a sexual offender in other countries is one of the grounds na iba blacklist ka, hindi ka pwedeng pumasok. Ang tanong niya, is there a way to lift your blacklist? Of course, there is a way to lift your blacklist. Sinasabi niya dito na natapos na raw yun at ano na yung parang in the clear na yung kanyang. natapos na. So you can at naparol na raw eh. Yeah, so you present those documents to the Bureau of Immigration. Dapat apostilled kung saan man yon para mapatunayan na tapos na yon, na-resolve na yon at your stepfather has already paid his dues or kung ano man yung kasi hindi ako familiar kung ano yung sa ibang bansa, but any proof that he has already hurdled that and is already clear of the allegations and of the sexual offending of his case, then just write a letter to the Bureau of Immigration explaining why it should be lifted. Usually ask a lawyer na yung mga immigration lawyers, and then hintayin nyo lang ang decision. So good luck. Diba? Good luck. Pero tama naman yun kasi minsan nga naman, diba, hindi naman lahat everybody welcome, diba? Yeah. Totoo. Ayun, tsaka yun, at saka ito, nag-overstay. Nag-overstay, so umalis. Kaya hindi makabalik, di ba? Sa Amerika nga, may 2 congressmen na nagkaroon ng kaso ng, yun, hindi lang sexual harassment, yung isa, ni-rape daw siya. So, nag-resign na yung, congressman. Grabe, no? Pero ngayon, tapos kukunin pa ba natin yung mga ganun? Huwag na natin papasukin sa Pilipinas Hindi yung na. mga, di ba? Huwag Tsaka, na. mukhang hindi naman hindi naman pupunta rito. Huwag na. Sige, okay. Di ba? So, sana, clear na talaga yung kanyang stepfather, di ba? Kasi kung gusto niya mag-retire dito sa Pilipinas, di ba? Na rin ako dun kay Alberto, di ba? Yung sa mga Pilipinas, yung parang naawa ako sa mga ganun kasi sa atin sa atin kasi, di ba? Madaming naiinis sa mga informal settlers. Pero actually, sino ba naman ang, di ba, urban settlement is a concern. Developed countries actually take care of, 'di ba, homelessness. Sa yung ginagawa nila na parang accessible and affordable ang magkaroon ng bahay kasi it's one of the basic rights a roof over your head sa United Nations, 'di ba? So sana ma-resolve rin ni Mang Alberto yun. Kaso lang, alam mo naman sa panahong ito, ang mga rights na ganyan ay nagiging wrong.
Well, oo. Kasi parang, wag naman, ay, ano na nga actually, very sticky issue sa atin ang karapatan at kung ano yung hanggat saan Oo. ang karapatan ng informal settlers. Because you also have to take into consideration yung right of the owner. Yeah. The one who owns the property, di ba? Na nade-deprive rin naman siya. One last question sa iyo, Attorney PG. Ano ang kaibahan ng blacklisting sa red tagging? Actually, in the Supreme Court, ang blacklisting is an immigration issue. Okay. And it only does the blacklist upon grounds. Like yan, merong kasong sexual offender or threat to the state, pero kailangan merong nagsasubmit ka ng ano doon ng documents. Ang red tagging Accusatory. yun, na wala ka naman lamang ebidensya. And in the Supreme Court case, has already considered that red tagging is a violation of human rights and is for writ of habeas. O, yan na. Di ba? Okay. Okay, sige. So- Pero hindi, bawal mag-red tag at pwede na siyang writ of amparo na yon. Oo, at kung kayo ay merong utal at lisp, ang red tagging po, ang ibig sabihin nun ay red banana. Sa Gusto lahat kong po, maging, ang puso may saging. Gusto kong maging saging. Dahil ang saging may puso. sa lahat po ng mga nag-text, nag-comment at nagpadala ng mensahe sa aming Facebook page, maraming salamat po. Patuloy lang po kayong tumutok dito sa aming palatuntunan at mababasa ninyo na naitanong din, mapapanood ninyong naitanong din ang inyong mga katanungan. Kung hindi man naitanong, malamang sa hindi, may nakahawig na Yeah. kaso Yes, doon sa that's gusto ninyong sagutin. Ako po si Bibet Ortesa, gaya ng sabi ko, pinagdidiinan kong mahiyain ako ang inyong sawsaweran Malapit ng na akong bayan. maniwala, pero hindi pa rin. Ako po ang inyong abogada de Campanilla, si Attorney PG. Thank you. Good night. Hanggang sa muli! Yes.